Samantala sa nakaraang video natin ay nagtapos ang kwento sa matagumpay na pagsasagawa ng ating bida ng tamang proseso ng paggamit ng aura dahilan upang maagaw niya ang karangalan ni Alexander. Nalaman din na nagawa ni Scott, na isang espiya mula sa imperyo ng Kronos na gisingin ang aura na matagal na niyang inaakala na wala siyang talento upang taglayin. Samantala kinagabihan ay iniisip ni Scott kung dapat ba niyang iulat ito o hindi sa imperyo ng Kronos, na kung dapat ba niyang tuparin ang misyon niya bilang isang espiya o mananatili siya bilang pribadong sundalo ng Dimitri. Dahil maraming aura swordsman ang nakilala niya na nagsabing wala siyang talento para sa paggamit ng aura, ngunit sa pamamagitan ng paraan ng pagsasanay ng Dimitri ay nagawa niyang maramdaman ang aura sa loob lamang ng isang araw, at di magtatagal ay magkakaroon ng Dimitri ng libo-libo o maging 10,000 aura swordsman, na isa na lang itong usapin ng panahon bago nila malampasan ang imperyo ng Kronos. Bukod pa roon ay itatapon lang siya ng Kronos kapag nagkamali siya, ngunit kung mananatili siyang tapat sa Dimitri ay kailanman ay hindi nila pababayaan siya o ang kanyang pamilya. Dahil doon ay naisip niya na nais niyang manatili sa lugar na ito upang maging mas malakas pa. Samantala ay makikita sa kanyang mga kamay na may dala siyang magical call at may tinatawag na kakilala niya. Sinabi ni Scott sa kausap niya na tulungan niya siyang makatakas ng palihim ang kanyang pamilya mula sa Kronos papunta sa Dimitri. Dagdag niya pa na isusugal niya ang kanyang buhay para sa kinabukasan niya at dahil nakita niya mismo kung ano ang Dimitri. Kaya kapag natapos na niya ang mga gawain niya ay sinabihan niya itong pumunta rin siya dito, dahil magsisimula sila muli sa duke ng Dimitri. Ngunit nagulat si Scott dahil may isang lalaki na sumagot sa tawag niya na kilala siya, kaya't kinatakot niya ito. Yun pala si Chris. Binati niya si Scott dahil sa pagiging opisyal na kasapi niya sa puwersa ng Dimitri. Nagulat si Scott at napatingala sa gulat dahil ang boses na narinig niya ay ang kapitan nila na si Chris. Dahil doon ay simula ngayon ay magbabago ang lahat ng nangyari. Dahil ang mga espiya na nakapag-aral ng Azure cultivation technique ay haharap sa sangandaan at sila mismo ang pipili ng kanilang magiging landas. Samantala may isang tao na gustong pumasok sa opisina ni Chris at nagtanong kung maaari ba siyang pumasok. Makikita na ang pumasok ay si Fred, ang dating kapitan ng Memphis Night Order na gustong makipag-usap kay Chris. Tinanong siya ng flash ng Dimitri kung ano ang layunin niya rito. Tumugon si Fred at tinanong kung maaari pa ba siyang maglingkod sa Dimitri at labanan ang imperyo ng Kronos. Sinasabi dito na komplikado ang kwento ni Fred dahil siya ay isa sa mga tauhan ng emperador ng Kronos noon. Nasumumpa siyang maglilingkod kay Marcus Memphis sa ilalim ng utos ng imperyo ng Kronos. Ngayon sa parehong utos na iyon ay ipinadala siya upang sumali sa pribadong hukbo ng Dimitri. Pinaalam ni Fred na habang nananatili siya rito ay naranasan niya mismo ang tunay na lakas ng Dimitri. Dagdag niya pa na matapos niyang makita kung paano nila tapat na tinatrato ang mga tao ay nanaig sa kanya ang kagustuhang mabuhay para sa Dimitri sa halip. Alam naman niyang maaaring maging kapalit ng desisyong ito ang kanyang buhay, ngunit kahit ganoon ay wala siyang pagsisisi dahil buo na ang kanyang pagsisikap na maging sundalo ng Dimitri. Si Chris naman ay seryosong nakatitig kay Fred kung nagsasabi ba ito ng katotohanan o hindi. Pinaalam ni Fred na ang mga taong dumating dito kasama niya ay hindi niya talaga tunay na pamilya, dahil ang kanyang asawa at mga anak ay kasalukuyang bihag pa rin sa Kronos. Kaya kapag nalaman nila ang kanyang pagtataksil ay tiyak na daranas sila ng pinakamatinding pagpapahirap na maiisip ng tao. Kaya same time siyang nakikiusap sa kanila na tulungan siya sa kanyang problema. Nakiusap siya na isailalim nila siya at ang kanyang pamilya sa proteksyon ng Dimitri o ibalik na lamang siya sa Kronos. Dahil kahit bumalik siya roon ay isinusumpa niyang hindi niya kailanman ibubunyag ang mga lihim ng Dimitri. Sinabi ni Chris na kung tunay niyang nais maging isa sa mga tao ng Dimitri ay sagutin niya ng tapat ang susunod na tanong. Sumang-ayon naman si Fred upang mailigtas ang kanyang pamilya at makasali na rin sa private soldiers ng Dimitri. Pinaalam ng flash ng Dimitri na kamakailan ay may mga ulat na ang emperador ng Kronos ay gumagamit ng mental restraints upang kontrolin ang kanyang mga nasasakupan. Kaya tinanong niya ito kung naranasan niya na bang mawala ng alaala o makaramdam ng tila may banyagang presensya sa kanyang isipan. Samantala sa kanyang nakaraan ay kinausap siya ng kanyang asawa dahil parang madalas siyang nakakalimot nitong mga araw. Nalilitong tumugon naman siya at iniisip na baka pagod lang siya. Nabigla naman si Fred dahil matagal niya nang naranasan ang mga bagay na
na iyon noong nagtatrabaho siya sa ilalim ng emperador. Dahil doon ay matapos marinig iyon ni Chris ay seryosong iniutos niya kay Fred na sumunod sa kanya. Makikita na bumababa silang dalawa papunta sa secret underground ng Dimitri upang matulungan si Fred. Hindi naman makapaniwala si Fred sa kanyang nakikita dahil sa kakaibang tanawin sa ilalim ng lupa. Pinaalam ng Flash ng Dimitri na ito ang Ignoble Clan, ang intelligence organization ng Dimitri. Tinanong ni Fred sa kanya kung sigurado ba silang ligtas siyang dalhin dito dahil isang tulad niya ay maaaring nasa ilalim pa ng mental restraint. Tumugon si Chris at sinabi na hindi madaling mapasok ang lugar na ito. Dahil una ay aasikasuhin muna nila ang pinakamahalagang bagay. Kapag isinumpa niyang magiging tapat siya sa Dimitri ay kikilos ang Ignoble Clan upang iligtas ang kanyang pamilya. At naipaalam na nila sa mga pangunahing individual ng Ignoble Clan at natunto nila kung saan hinahawakan ang pamilya niya. Dagdag pa ni Chris na handa na ang lahat upang kumilos sila ng perpekto, ngunit nakadepende ito sa magiging desisyon ni Fred. Pinaalam niya na ang mga taong tulad niya na nasa ilalim ng mental restraint ay sasailalim sa isang buwang anti-magic training upang tuluyang maputol ang lahat ng ugnayan sa kapangyarihang iyon. Nagtanong na lamang si Fred kung bakit nila siya tatanggapin kahit may ganitong panganib sa kanyang sitwasyon. Tumugon si Chris na ang katapatan ni Fred sa Dimitri ay isang panganib na karapat-dapat paglaanan. Kaya kapag nanumpa siya ng katapatan ay kailanman ay hindi siya iiwan ng Dimitri. Dahil dito ay lumuhad si Fred at sinabi na mula sa sandaling ito ay iniaalay niya ang lahat ng mayroon siya para sa Dimitri. Samantala makikita si Ares sa labas ng Dimitri training ground na nagsasanay sa paggamit ng espada. Sa isip niya ay hindi niya akalaing ang kasagutang matagal niyang hinahanap ay matatagpuan niya pala rito sa Dimitri. Dagdag pa niya na ang Azure Cultivation Technique ay isang perpektong pamamaraan na nilulutas ang problema sa pagkontrol ng mana. Na isang ganap na sistema ang Azure Cultivation Technique na nagtatakda ng di mabilang na daluyan upang maimbak ang enerhiya sa energy core. Kaya iniisip ni Ares kung paano nagkaroon ng ganitong walang bahid na teorya. Maaaring pagdudahan ng ilan ang motibo ni Roman sa hayagang paglalantad ng konsepto ng energy core. Ngunit para sa Dimitri na ginagamit na ang Azure Cultivation Technique bilang pundasyon ay wala itong anumang panganib. Kaya napaisip si Ares tungkol kay Roman Dimitri kung anong uri ng nilalang ba talaga siya. Napangiti si Ares dahil hanggat may maaari pa siyang matutunan ay mananatili siya sa duke ng Dimitri. Samantala sa palasyo ng Kronos ay sinabi ni Marquis Memphis sa kanilang emperador na wala ng anumang tugon mula sa mga espiya na ipinadala nila sa Dimitri. Dagdag pa niya malaki ang posibilidad na lahat sila ay tumalikod na at sumanib sa Dimitri. Nainas naman ang emperador ng Kronos dahil pinili ng mga walang kwentang insekto na pumanig sa Dimitri. Pagkatapos noon ay iniutos niya kay Marquis Memphis na tanggalin ang lahat ng ahenteng nakatalaga sa Dimitri. Sa isip niya ay naputol na ang mga tanikala na nag-uugnay sa mga pira-pirasong bahagi. Dahil anuman ang dahilan ay kahit siya ay hindi niya ito makita sa hinaharap. At sa loob ng isang taon ay matatapos na ang Millennium Grand Plan. Habang humihina ang kapangyarihan ng World 3 ay lalo namang lumalakas ang enerhiya ng kadiliman. Kaya't seryosong sinabi niya na magngit-ngit man si Roman Dimitri hanggat gusto niya, gaano man siya katindi lumaban ay hindi na mababago ang hinaharap. Samantala sa panahong iyon ay may tatlong panauhing dumating sa teritoryo ng Dimitri. Ang unang panauhin ay ang presidente ng Gold Bank na si Hoffman na nagpunta upang makipag-usap hinggil sa mga usaping politikal. Sinabi niya sa ating bida na kahit ang Valhalla ay sinubukang iwasan ang alitan sa imperyo ng Kronos ngunit siya ay labis na napabilib dahil ang Dimitri ay hindi man lamang humingi ng bayad pinsala matapos ang digmaan. Dagdag pa niya ay sinabi niya kay Roman na ang mga ginawa ng Dimitri ay tunay na kamangha-mangha. Tumingin siya ng seryoso sa ating bida at sinabi na maaaring maging isang bagong kapangyarihan ang Dimitri. Tinanong niya ang ating bida kung sakaling suportahan ng Gold Bank ang Dimitri ay hindi ba't mas magiging maayos ang lahat. Seryoso niyang tinanong kung gagawin nilang kasosyo ang Gold Bank at makikipagtulungan dito, na kaya naman ay iisa lamang ang hinihiling nila bilang kapalit. Huwag lamang nilang ibukod ang Gold Bank sa magiging hinaharap ng Dimitri. Sa nag-iisang kondisyong iyon, handa silang magpautang ng 1,000,000 ginto ng walang interes, isang bagay na hindi man lamang kayang pangarapin ng maliliit na estado. Ngunit ang ating bida ay nanatiling walang imik na para bang wala siyang interes sa mga sinasabi ni Hoffman. Sa halip ay tinanong ni Roman ang presidente
presidente ng Gold Bank kung balak ba nilang maglakad sa alambre sa pagitan ng Kronos at Dimitri. Dahil lantaran namang ipinakita ng Gold Bank ang pagkasabik nitong pumanig sa imperyo ng Kronos noong insidente sa kaharian ng Redford. Dagdag pa niya ang lahat ng planong iyon ay tiyak na nagmula mismo kay Hoffman bilang presidente ng Gold Bank. Kaya naman ngayon ay nagtataka siya kung bakit bigla silang lumalapit sa kanya upang humiling ng kooperasyon. Napakunot ang noo ni Hoffman dahil bahagya siyang nadismaya sa naging tugon ng ating bida. Mas gugustuhin sana niyang pag-usapan ang Dimitri at ang magiging hinaharap nito kaysa balikan pa ang mga lumang iskandalo ng nakaraan. Ipinaalam niya na tapos na ang usapin patungkol sa isyu ng kaharian ng Redford. Nakangiti niyang sinabi na ang mahalaga ngayon ay kung ano ang maaari nilang gawin para sa isa't isa. At idinagdag pa niya na mas mainam na tumingin na lamang sila sa hinaharap. Dahil sa pagpasok ng Gold Bank bilang kasosyo ay maaari nilang makuha ang 1 milyong ginto kapalit lamang ng pangakong isasama nila ito sa hinaharap ng Dimitri. Ngunit malamig na sinabi ni Roman na tinatanggihan niya ang alok ng presidente ng Gold Bank. Dahil dito ay nagulat si Hoffman sapagkat hindi niya inasahan na hindi siya papaboran ng ating bida. Dala ng kanyang pagkainis ay mariin niyang iginiit na ang Gold Bank ay isang neutral na kapangyarihan, isang institusyong kilala bilang tagapaglikha ng mga hari. Dagdag pa niya na sa isang maliit na pangako lamang ay maaari silang makakuha ng napakalaking benepisyo. Ngunit tumugon ang ating bida na hindi niya kinakailangan ng anumang ugnayan sa kanila. Idinagdag pa niya na ang Gold Bank ay kailanman ay hindi naging kaaya-aya sa kanyang panlasa. Dahil doon ay natigilan ang arroganting presidente ng Gold Bank sapagkat hayagang napahiya siya sa mga sinabi ng ating bida. Bilang tugon ay tumalikod siya at malamig na nagsabing hindi nila malilimutan ang nangyari sa araw na ito. Dahil ang Gold Bank ay hindi kailanman nakakalimot ng galit. Dahil sa mga salitang binitiwan ni Hoffman ay inutusan siya ni Roman na huminto. Mariin niyang sinabi na tila nagkakamali ang presidente ng Gold Bank sa kanyang mga inaakala. Kasabay nito ay seryoso niyang pinakawalan ang kanyang aura at tinanong si Hoffman kung inakala ba nitong maaari siyang magpakita ng pagkapuot sa kanya at makaalis ng buhay dito. Nang maramdaman ni Hoffman ang matinding takot ay nagtanong siya kung ibig bang sabihin nito ay papatayin siya ngayon. Idiniin niyang na siya si Hoffman ang presidente ng Gold Bank at kapag siya ay namatay ay hindi mananatiling tahimik ang Gold Bank. Matalim na tinitigan siya ni Roman at tinanong kung sa tingin ba niya ay may halaga iyon sa kanya. Lumapit ang ating bida at ipinaalala kung hindi ba nito alam ang kanyang reputasyon sa buong kontinente, na siya ang demonyo ng larangan ng digmaan. Dahil doon ay humingi ng tawad si Hoffman dahil sa maling nasabi niya sa ating bida, pagkatapos kinuha ng ating bida ang papel na hawak niya. Sinabi ni Roman na ito na ang pagkakataon niyang magbigay ng alok. Itatakda niya ang halaga ng kanyang buhay sa 1 milyong ginto, na iyon lamang ang tanging kasunduang na maaari nilang gawin. Dahil wala nang pagpipilian si Hoffman, napilitan niyang tanggapin ito. Samantala pagkalipas ng ilang oras ay dumating ang ikalawang panauhin. Ito ay si Prince Edwin mula sa kaharian ng Hector. Tinanong niya ang ating bida kung maaari nitong ikwento sa kanya ang tungkol sa Upper Energy Core. Sa kanyang isipan ay inilarawan ang utak bilang Upper Energy Core, ang puso bilang Middle Energy Core kung saan nabubuo ang bilog ng isang mage at ang bahagi sa ibaba ng pusod bilang Lower Energy Core na nagsisilbing sisidlan ng mana. Kaya kung ang Lower Energy Core ay na-optimize para sa mga aura swordsman upang mag-ipon at gumamit ng mana, iniisip niya kung ano naman ang layunin ng Upper Energy Core. Kaya kung mabubuksan niya ang lihim na iyon, maaari itong maging binhi ng isang revolusyon sa mahika. Sa isip ng ating bida diretsahang ipinapahayag ni Prince Edwin ang kanyang tunay na layunin. Sinabi ng ating bida na bagamat magkaalyado ang Dimitri at Hector sa loob ng alyansa ng mga kaharian, hindi sapat ang dahilang iyon upang ibunyag ang mga lihim ng Upper Energy Core. Tumugon naman si Prince Edwin na inaamin niyang matapang ang kanyang kahilingan. Dahil ang pagbabahagi ng impormasyon ng walang kapalit ay magiging isang panig na sakripisyo para sa Dimitri. Kaya ang kapalit na iniaalok niya ay totoo, mga konkretong resulta na magpapagsanib sa Upper Energy Core at mahika. Dagdag niya pa na ang Magic Tower ng Heavenly Palace ang magsisiyasat at babasag sa lihim na iyon. Tinanong niya ang ating bida kung hindi ba nito nakita ang mage ng Kronos Empire na si Sphere. Ayon sa kanya ay kailangan ng alyansa ng mga kaharian ang kapangyarihang makakatapat
sapat sa kanya. Sinabi niyang ang Hector lamang ang magiging puwersang iyon. Tinanong naman ni Roman si Prince Edwin kung sa tingin niya ay hindi makakatulong ang Phoenix Mage Tower ng Dimitri sa pag-unawa sa lihim ng Upper Energy Core. Tumugon si Prince Edwin na hindi, ngunit kung sasali ang Phoenix Mage Tower sa kanilang pananaliksik ay malugod nila itong tatanggapin. Dagdag pa niya na hindi niya nais ang eksklusibong kontrol, ang nais niya lamang ay isang resulta na makapagbibigay kasiyahan sa lahat. Sinabi ng ating bida na sumama si Prince Edwin dahil may ipapakita siya. Samantala nagulat si Felix at tinanong ang kanyang young master kung ano ang nagdala sa kanya roon. Sa isip ni Felix nagtataka siya nang makita si Edwin Hector ng Magic Tower ng Heavenly Palace na kasama ng kanyang lord. Sinabi ni Felix na narinig nila na matapos pumasok si Prince Edwin sa Heavenly Palace ay nagkamit ito ng kaliwanagan at umabot sa ikalimang circle, kaya binati nila siya. Iniutos naman ni Roman na tawagin si Nox at gamitin din ang mga kagamitan ng Magic Arena. Samantala sa ibang eksena ay makikita ang Dimitri Training Ground kung saan isasagawa ang kanilang pananaliksik. Nagtataka naman si Prince Edwin kung bakit bigla silang pumunta roon. Sinabi ng ating bida na ang lugar na iyon ay may ilang patong ng defensive wards. Iniutos niya naman na gamitin ni Prince Edwin ang pinakamataas na antas ng mahika ng walang pag-aatubili. Sa isip ni Prince Edwin ay hindi niya alam kung ano ang iniisip ng ating bida kung bakit siya pinapagawa nito. Ngunit napagtanto niya na kailangan niyang patunayan na siya ay karapat-dapat. Dahil doon ay makikita na nagpalabas siya ng circle na mahikang kuryente upang atakihin ang target. Pagkatapos nito ay ginamit niya ang kanyang teknik na Fifth Circle Thunder Cannon. Makikita na nagpalabas siya ng napakalakas na kapangyarihan ng kidlat upang tirahin ang target. Dahil doon ay ang isang target ay nabura sa isang iglap dahil sa atake ni Prince Edwin. Sa isip niya na sapat na ang puwersang ipinakita niya. Pagkatapos noon ay iniutos ng ating bida na si Nox naman ang sumunod na umatake sa target. Hindi makapaniwala si Prince Edwin dahil gumagamit si Nox ng maraming high-level spell ng sabay-sabay. Dagdag pa niya na hindi pa iyon kasama ang memorization. Dahil ang sabayang paggamit ng mga ikalimang antas na mahika ay dapat na imposibleng gawin sa ganitong bilis. Makikita na nagpalabas si Nox ng fire magic na may teknik na Fifth Circle, X-Fire Cannon na nagdulot ng malaking pagsabog. Pagkatapos noon ay sinabi niya kay Prince Edwin na naisama na ng Dimitri ang teorya ng Upper Energy Core sa praktikal na mahika. Sinasabi dito na ang Upper Energy Core ang tunay na susi sa isang revolusyon sa mahika. Kaya kapag dumaan ang mana sa Middle Energy Core at sumabog ito, saka ito dumadaloy palabas sa Upper Energy Core, ang nabubuong spell ay nagkakaroon ng mas matinding kapangyarihang mapanira. Ang bilis ng pagproseso ng spell ay naging napakataas, hanggang sa maramdaman na parang nilaktawan na mismo ang hakbang ng pagcast. Ang revolusyon na dulot ng paggamit ng Upper Energy Core ay nagpabilis ng spell casting ng 2 hanggang 3 beses. Kahit sa loob ng iisang magic circle, napakalaki ng pagkakaiba sa performance nito. Gulat na gulat si Prince Edwin at naisip niya na ganito pala ang nangyayari kapag isinama ang Upper Energy Core sa mahika. Kaya kung maisa sa publiko ang lihim ng Upper Energy Core, ang mga mages na sabik sa kaalaman ay dadagsa. Dagdag pa niya na bawat magic tower sa buong kontinente ay mag-uunahan patungo sa Dimitri. Sinabi ni Roman na gaya ng nakikita niya ay wala silang dahilan upang ibahagi ang Upper Energy Core sa Hector. Sa isip ni Prince Edwin ay nabigo siya dahil wala na siyang natitirang dahilan upang mahikayat siya. Ngunit may isa pang bagay na gustong iparating ang ating bida, kung manunumpa ng katapatan ang kaharian ng Hector sa isang ugnayang Master Vassal, hindi lamang ibabahagi ng Dimitri ang kaalaman sa Upper Energy Core, kundi pananagutan din ito ang kinabukasan ng Hector. Sa isip ng ating bida si Prince Edwin Hector ay palaging isang kahangahangang tao. Dahil matapang siya sa pagpapasya na may kakayahang magsagawa ng biglaan at mapagpasyang pag-atake, at bihasa bilang isang war mage na lumalaban sa mismong harapan. Kaya ang isang commander na nangunguna sa unahan ay isang napakahalagang yaman sa larangan ng digmaan. Noon ang pag-aakalang kayang kontrolin ng iisang tao ang lahat ay kay abangan. Kapag may kakulangan ng matalinong landas patungo sa hinaharap ay ang tanggapin ng mga kayang punan ang puwang na iyon. Iniisip naman ni Prince Edwin kung sasang-ayon ba siya sa ating bida na maging vassal ang Hector ng Dimitri. Samantala sa kanyang kabataan wala ni isang araw na nagkaroon ng kapayapaan sa kanyang puso.
Mula pagkabata hanggang sa makamit niya ang titulong Hector Star, pinasan niya ang hindi mabilang na pasanin upang maprotektahan ang kanyang maliit at marupok na kaharian. At sa mapait na dulo ng malupit na realidad na iyon, iisa lamang ang kanyang hiniling, ang makamit ng Hector ang kapayapaan. Ang pagnanais na iyon ang naging buong dahilan ng kanyang pag-iral, upang tulungan ang kanyang kaharian. Nagsalita na si Prince Edwin at sinabi na kung ipapangako ng ating bida na sisiguruhin ang kinabukasan ng Hector, buong galak niyang iaalay ang kanyang buhay kay Roman Dimitri. Sa araw na iyon ay hindi lamang nakuha ng Dimitri ang kaharian ng Hector, kundi nakuha rin ito si Edwin Hector mismo. Samantala sa ibang eksena pagsapit ng dapit hapon ay dumating ang ikatlong panauhin ng walang abiso. Isang tao naman ang nagagalit sa ating bida dahil sobra na raw ito. Sinabi ni Marquez Valentino na pinipigilan niya ang sarili upang hindi magmukhang baliw, ngunit tinanong niya kung kailan niya bubuuan ang bagong espada na ipinangako niya sa kanya. Dahil dito ay sinubukan niyang maging matiisin at hinihintay na siya ang unang magsalita. Makikita na umiiyak siya dahil sobrang tindi ng kanyang stress kaya hindi na siya makatulog. Kaya tinanong niya kung alam ba ng iba kung ano ang nararamdaman niya. Samantala, sa isip ng ating bida tungkol kay Marquez Valentino, talagang isa siyang nakakatuwang tao. Kaya pinaalam niya na balak niyang buuin ang espada kapag hamupa na ang lahat. Dagdag pa niya na may mga bahagi pa siyang gustong subukan, kaya nakiusap siya na maghintay pa ng isang buwan. Dahil doon ay natuwa si Marquez Valentino at nagpapasalamat siya. Samantala kinabukasan ay sinabi ni Han sa kanyang young master na nagpadala ang gold bank ng 1,000,000 ginto. Sa isip naman ng ating bida, kaya talagang tinutupad ng gold bank ang kanilang pangako sa salita. Kaya kung sisirain nila ang isang nakasulat na panunumpa na may sariling selyo, mawawala ng kabuluhan ang lahat ng iba pa nilang kontrata. Kaya napaisip siya na maayos na ang lahat ngayon upang magplano at kumilos. Samantala sa labas ay makikita si Chris kasama ang kanyang mga tauhan habang nagsasanay sa kanilang espada. Pinaalam naman ng ating bida kay Hans na loob ng humigit kumulang isang buwan ay hindi siya lalabas ng pandayan. Dagdag pa niya na kung hindi mahalagang bagay ay sila na ang baalang humawak nito. Sa isip ng ating bida ang pagpapanday ng espada ang mismong naging identidad niya, na paulit-ulit kahit umabot pa sa bingit ng kamatayan, na iyon ang sumasalamin sa rurok ng kanyang kasalukuyang kahusayan at sa landas na tinatahak niya sa buhay na ito. Habang nagpapanday ang ating bida ay iniisip niya ang kapangyarihang nakamit niya sa buhay na ito. Kaya kung gagawa siya ng espada gamit ang apoy ng Fire Demon, iniisip niya kung anong anyo ang lalabas nito. Samantala sa ibang eksena ay galit na galit si Hoffman dahil nang ahas magsalita si Roman sa kanya. Sa isip niya na mali ang taong pinakialaman niya, dahil ipapakita niya kung ano ang ibig sabihin ng gawing kaaway ang Diablo ng ginto. Tinanong niya ang kanyang tauhan kung nakolekta na ba ang impormasyong hinihingi niya. Sumang-ayon naman ang kanyang tauhan dahil sa kasalukuyang nakikipagkalakalan ang Dimitri ng mga bakal sa apat na pangunahing grupo. Pinaalam niya na sila si Valentino mula sa kaharian ng Cairo, Zenith mula sa imperyo ng Kronos, Muriel mula sa imperyo ng Valhalla, at Vincent mula sa alyansa ng mga kaharian. Dagdag pa niya na ang mga mayayamang negosyanteng ito ang kumokontrol sa 70% ng distribusyon ng bakal ng Dimitri. At sa kasalukuyan ay tuluyan ng pinutol ni Zenith ng Kronos ang ugnayan sa kanila matapos ang digmaan. Sa isip ng demonyo na si Hoffman na habang isa-isa iniiwan ni Roman ang mga kasosyo niya sa negosyo ay titingnan niya siya na nagkasala sa kanya, ay gagapang pabalik upang humingi ng tawad. Kaya pinaalam niya na ang unang target nila ay si Marcus Valentino, at iniutos niya na ihanda agad ang warp gate nila patungo sa Cairo. Sinasabi rito na ang paghihiganti ay hindi magsisimula sa Kronos o Valhalla, kundi sa pagtataksil ng pinakamalapit niyang mga kaalyado. Samantala kinagabihan sa malaking mansion ni Marcus Valentino ay nakarating na ang gaaman na si Hoffman. Makikita na masayang sinalubong siya ni Marcus Valentino dahil matagal na silang hindi nagkikita. Pinakilala naman ni Marcus Valentino si Count Fabius dahil inakala niyang magandang pagkakataon na ipakilala ito sa kanya habang nasa gitna sila ng pag-uusap. Dagdag pa niya na kung hindi siya komportable ay maaari niyang paalisan si Count Fabius. Tumugon naman si Hoffman na ayos lang sa kanya iyon. Pinaalam ni Hoffman ang dahilan ng pagpunta niya rito, dahil may kinalaman ito sa isang usaping tungkol sa Dimitri. Pinaalam niya na nagkaroon siya ng seryosong alitan kay Roman. Dahil karaniwan ng mga emosyonal na hidwa
kaunawaan sa kanilang negosyo, ngunit binyantaan siya ni Roman gamit ang sarili niyang buhay bilang panangga. Kaya seryoso niyang sinabi kay Marcus Valentino na tapos na ang relasyon ng Gold Bank sa Dimitri, na wala siyang uurungan para sa paghihiganti. Dagdag pa niya na una siyang lumapit kay Marcus Valentino dahil pinahahalagahan niya ang kanilang ugnayan. Kaya sinabi ni Hoffman na putulin na ni Marcus Valentino ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Dimitri. Dahil kung tatanggapin nila ang kanyang kahilingan ay aalisin ng Gold Bank ang lahat ng interes sa kanyang mga utang sa mga susunod na taon. Ngunit kung tatanggi siya ay agad nilang sisingilan ang lahat ng kanilang mga pautang. Dahil sa pagiging matapat ni Marcus Valentino sa ating bida ay humingi siya ng tawad sa kanya. Tumingin siya sa kanya at seryosong sinabi na hindi niya kayang ipagkanulo ang Dimitri. Kaya babayaran niya ang kanyang mga utang sa Gold Bank sa lalong madaling panahon. Dahil doon ay nagalit si Hoffman at sinabi na kung tatanggihan nila ang alok niya, wala na siyang pagpipilian kundi wasakin pareho ang Dimitri at Valentino. Tumugon naman si Valentino na umalis na sila kaagad dito, dahil kung tumanggi si Lord Dimitri na magbenta sa kanya ng mga espada pagkatapos nito, si Hoffman ba ang mananagot? Dahil sa galit ni Marcus Valentino sinabi niya sa kanyang mga tauhan na paalisan na si Hoffman. Abangan sa susunod na video natin dahil sa isang misteryosong eksena, matutuklasan natin ang mga kagamitan ni Alexander sa loob ng Gold Bank at ang balak na gamitin ng mga ito laban sa ating bida. At sa mas nakaka-excite na kabanata, malalaman na muling lumikha ng espada ang ating bida at may balak itong ipagbili sa isang auction.